Praise the Lord! Hallelujah! Isang masiglang linggo, mapagpalang linggo sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa atin all over the world, we appreciate that you are here watching our live stream. Live na live po tayo, kaya pagpasensyahan nyo na kanina yung mga short hiccups natin kanina sa screen. We can't really just flash the photos. Some software problems daw sabi ng ating mga tech team. But they're all doing a great job. We're all doing our best to deliver to you quality online service. Excited na ba kayo sa ating topic ngayong gabi? Alam ko, yung mga iba sa inyo, curious, ano ba itong mga malakas makapangit na mga pag-uugali? Kaya check nyo muna ngayon ang inyong puso. Maganda ka ba, ate? Magsilipan muna kayo dyan. Ano, ang lakas makapangit, it speaks of yung ugly heart ng tao. So last Sunday na po ito ng ating series. Natapos natin ang United Heart. Natapos natin ang Joyful Heart. And last week, yung topic ni Pastor Brenda, yung Huwag Kang Bitter, talks about the bitter heart. And today, I want to highlight yung ugly heart so that we will know if our heart is already transformed from all these toxins. Pag hindi natin alam kung ano yung mga nakakapangit, hindi natin alam kung gumanda ba talaga ang kalooban natin. Hindi natin alam kung tunay ba tayo talagang nabago na ng Diyos. Kaya yung mga iba sa inyo na nanonood, you take down notes and keep this in your heart tonight. So, bakit pangit? Kasi alam nyo naman, di ba, kahit gaano kagarang damit ang isuot, ang mamahal, branded, kahit na gaano kamahal ang ginastos sa makeup, nalala at mga artista, pag nagpakita na sila ng kanilang mga pangit na pag-uugali, di ba? Ang pangit na rin nila, parang hindi sila kaaya-ayang tingnan. Ang natatandaan natin yung mga pangit na naipakita ng kanilang mga behavior. Kaya naririnig natin yung mga salitang, sayang, maganda sana, pero ang pangit ng ugali. Or, matalino sana, pero ang dumi naman ng bibig. Diba? Meron din naman, class pa naman ang itsura, pero sayang ang sangsang ng ugali. Ganda pa naman yung pilik mata niya, yung kilay niya. Si Sir, ang ganda pa naman, nakakurbata, pero kung humampas sa mga trabahador niya, diba? Nakikita, ang laki ng ipinapangit ng tao. But the scripture says, we are fearfully and wonderfully made. Alam natin yon. Tayo ay nilikha ng Diyos na kaaya-aya, magaganda lahat. Walang pangit. But because of people's sin, because of people's pride, because of people's selfishness, this fearfully and wonderfully creation of God become emotionally unstable. Nagiging sensitive, nagiging balat sibuyas, maramdamin, nagiging mapagtanim tayo, di ba? We become mentally sick. Nakakapag-isip tayo ng masama sa kapwa natin. Nagiging suspetsyoso tayo. Nagiging mandaraya tayo, nagiging mapanlait, nagiging judgmental. We become physically weak. It is all far from God's will sa buhay natin. Kaya nais ng Diyos na maalis na ang mga masasamang elementong ito na nakakapangit sa buhay natin. Mga hinahayaan nating nakabara sa puso natin. Kaya nga ang series na ito ay tinawag na Heart Check. Okay? Mga dahilan, bakit feeling mo, besh, ang pangit ko na. Diba? Pagka-konsumido sa asawa, hindi talaga nagmumuriyot. Talagang konsumido siya. Ang lakas makapangit nun. Yung hindi ka na masaya, palasigaw ka na. May ganyan ba kayong kaibigan? Huwag niyo itatag ngayon, ha? Mag-heart-heart lang kayo kung nakaka-relate kayo rito. Yung ang palasigaw na, lagi na siyang galit, naghahanap na siya lagi ng kaaway, lahat kaaway na niya, ang buong sanlibutan. Hallelujah. Anong sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat dyan, iyan ang siyang binubukalan ng buhay. Diyan bumubuka lahat ang buhay ng tao. Sa New King James Version, ang sabi diyan, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Alam niyo ba, pag sinabing keep your heart, it means to guard your heart. It means to preserve your heart. It means to guard from dangers. Nagbabakod, nag-iingat kang mabuti, parang you are a watchman of your own heart. Tagapag-ingat, tagapagbantay ng sarili mong puso, tagapag-alaga. At pag sinabing with all diligence, ang ibig sabihin niya sa original translation, it suggests that you are guarding your heart
as if you are in a place of confinement. Para ka daw nasa isang preso na pinagbabantayan mong maigi. You are guarding, it's like in a jail. Guard post, you watch, you observe. Yan, maingat na pinamamatyagan ang puso. Laging may heart check, araw-araw, oras-oras, sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga iniisip. Kaya sa The Passion Translation, itong Proverbs na to sinabi dyan, above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Sabi pa doon, pay attention to the welfare of your innermost being. Kasi hindi to nakikita ng tao. Pero pagka sumisingaw, ang baho na niyang sumisingaw, nakikita sa pag-uugali. Iyon ka, yun ang totoong ikaw. Pag inilabas mo siya, dahil hindi mo na maitago yung baho ng ugaling yan ng puso. So, from there flows the wellspring of life. Yan ang sabi ng Proverbs. Do you know that Jesus preached more on the heart than any other issues in the Bible? Because the heart is where all of our real problems are. Yan talaga, sabi nga ni Jeremiah, sino ba ang makapagbabago ng puso? Who can know it? At sa Matthew chapter 15, verses 19 to 20, basahin natin just sa screen, ang sabi dito, for out of the heart proceed evil thoughts. Ano ba evil thoughts? Mga masasamang kaisipan. It comes murder, sabi diyan, pagpatay, adultery, pangangalunya, fornications, pakikiapid, thefts, pagnanakaw, false witness, sinungaling na saksi, blasphemies, paninirang puri. These are the things which defile a man. Ito raw ang mga nakakasira o nagpaparumi, nakakapagpapangit sa tao sa paningin ng Diyos. In Mark, inulit ito ulit. Sa chapter 7, verses 21 to 23, sabi ni Jesus, out of the heart proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness. At ito yung naidagdag na wala sa Matthew. Ang sabi niya, an evil eye. Ano tong evil eye na ito? Ito yung pagkainggit. Diba? Pag tumirik na yung mata na ganyan, sumideline pang ganon, parang nang uuring mata. Maraming ganyan. Mga patagilid, titingnan, di naman bagay. Pangit naman sa kanya. Inggit! Inggit, friend. So, sabi doon, bantayan. Yung pala nasa puso niya, lumitaw sa kanyang mga eyelashes, naiinggit pala siya. Kaya ang tawag doon, evil eye sa book of Mark. Then, dinagdag pa yung foolishness. Ano to? Yung kahangalan. Kahangalan ng tao. And then, pride, dinagdag rin doon, pagmamayabang and blasphemy. Itong pagkainggit, itong kahangalan at pagmamayabang, wala yan sa Matthew, pero idinagdag ito ni Mark. Nung siya na ang nagsasabi, na si Jesus, kinote niya, out of the heart proceed evil thoughts. Kaya itong mga bagay na ito, pag ito'y ating mga pinag-aralan o babantayan, ilan lang yan. Hindi pa yan yung aking points. Rumoli lang muna ako sa mga common, sa mga nakikita ng mata. At yung mga hindi pa nakakaalam, hindi pa ganong kalalim sa Biblia, yan pala ang bumubuka sa puso ng tao, nakakapagpapangit sa tao. Lahat ng ating mga binasa. So, today, I picked up 3 or 4 points, mga characters sa Bible, that will show us how their hearts were exposed. Nalantad ang kanilang puso, and here are some biblical references and characters na ma-illustrate dito yung concept ng ugly heart. Okay? Number 1, tingnan natin si King Saul. King Saul has a disobedient heart. Yung laki ng ipinapangit ng isang masuwaying tao, hirap siyang sumunod. May kakilala ba kayong ganyan? O baka titingnan nyo na lang ang sarili nyo sa salamin, nakita nyo na kung sino yung taong yon. Hirap sumunod. Ganon si King Saul. Sa 1 Samuel chapter 15, makikita natin ang story niya from verse 10 to 23. Saul, the first king of Israel, had an ugly heart because he was disobedient to God. Hindi siya sumunod sa Diyos. Anong hindi niya sinunod?
God commanded him, to completely destroy the Amalekites. Patayin mong lahat ang mga Amalekites, kalaban yan. But Saul spared the king and the best of the animals. Nang hinayang pa siya, sabi niya, papatayin ko na lang lahat, pero wag yung hari. Tsaka ititira ko yung mga magaganda pang mga hayop, sayang naman. Di ba ganun tayo pagka nangihinayang? Imbis na sabi ni Lord, ibigay mo lahat. Naku, sayang naman. Ito na lang yung mga tira-tira. Pag sinabi ng Diyos, i-give up mo yung career. Halimbawa, yun ang tugon ng Diyos sa iyo. So, Lord, mag-ano na lang ako, magkocommit na lang ako. Araw-araw kung gusto mo nasa simbahan, wag mo lang ipag-give up yung aking career. Or, Lord, wag mo nang i-give up ang aking boyfriend o aking girlfriend. Gagawin ko lahat, pero wag lang ito. You know, we bargain with God a number of times sa buhay natin. At kagaya ni King Saul, he bargained with God. Hindi niya sinunod ang sinabi ng Diyos. Itinira niya ang hari, hindi niya pinatay, at kinuha niya ang mga best of the animals. So when confronted by Prophet Samuel, Saul's heart was exposed as prideful and stubborn. Punong-puno ng pagmamataas ang Haring Saul at ang katigasan ng ulo niya'y nalantad. And because of this, dahil sa katigasan ng kanyang ulo, dahil sa hindi niya pagsunod, the Bible says, God rejected him as a king. Reject ang kanyang kinalabasan. Saul's heart was marked by disobedience and a lack of repentance. Kaya makikita natin, basahin natin sa 1 Samuel chapter 15, verse 22. Ang sabi doon, mas mabuti ang pagsunod sa Diyos kaysa maghandog o mag-alay. Kahit anong ialay mo, parang nagbabribe ka sa Diyos eh. Lord, ito na lang, bigay ko sa iyo to, wag mo na lang hingin tong part na to sa buhay ko. No, sabi diyan, mas mabuti yung sumunod na lang sa Diyos kaysa naghahandog pa. At sabi diyan, mas mainam ang pakikinig higit sa haing mga taba ng lupa. Ibig sabihin, the best produce of the land, kahit yun pang ialay mo sa Diyos, mas mahalaga sa Kanya yung nakinig tayo at tayo ay sumunod. So number 1 is an ugly heart of disobedience. Number 2, tingnan naman natin ang buhay ng mga Pharisees o mga religious leaders. Tinawag natin silang hypocritical heart. Ang pangit, ang baho, hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ito yung mga taong iba ang ginagawa sa kanilang mga sinasabi. Mapaimbabaw. Sila yung mga artista sa pinilakan tabing. Ibig sabihin, nag-uumarte, nag-iinarte, umaaktong hindi naman tunay yung kanilang mga ginagampanan, mga mapagpanggap. Nagpapanggap, hindi sila. Alam niyo ba yung parang papanggap ng mayaman sakali? Hindi naman mayaman. Wala ang pambayad ng kuryente. Yung parang gusto lang na maging tanggap siya ng tao. Yung ipipilit na bumili ng mamahalin kahit hindi kaya para lang maka-flow. Ang mga Pharisees, sila naman yung binansagang mga religious leaders. Pero nirebuke sila o sinaway sila ng Diyos. They were religious leaders appearing to be righteous. They appear outwardly as holy, pero they have a hypocritical heart and full of pride. Pag binasa natin sa Matthew chapter 23, verses 25 to 28, makikita natin that Jesus condemns them for focusing on external appearances. Nakatuon sila yung panglabas, yung siguro kung mukha silang banal, di ba? Siyempre doon, sabi nga ng isang Pharisee, naalala ninyo, salamat at hindi ako gaya ng isa doon, magnanakaw. Buti na lang ako yung nag-iikapo, nag-aayuno. Ang dami niyang sinabi. Pero hindi ako kagaya niyan. Pero mas kinahabagan ng Diyos, yung taong bagbag sa kanyang sarili at sinasabi niyang patawarin mo ako, ako'y isang makasalanan. So the Pharisees, their focus is on their self-righteousness. Yung alam nila, feeling nila, banal sila eh. Pero mapanghatol naman sila sa iba. Judgmental sila. They judge others. Rather than the true humility na dapat gusto ng Diyos na meron sila, yung kababaang loob and the love for God.
Kaya sa Matthew 23 verse 25, sabi rito, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence." Pinasa ko po ito sa Tagalog, ang sabi, kahabag-habag kayo. Yung mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Mga mapagkunwari, sabi dyan, mapagpanggap. Nililinis ninyo ang panglabas, ngunit puno naman kayo ng kasakiman at pagiging makasarili. Walang nakakakita kasi nun. Ang Diyos lang ang nakaalam ng puso nila. Kaya ang sabi ng Diyos, kahabag-habag kayo. Hindi sila kaaya-ayang tingnan. Di sana, ang sinabi ng Diyos, wow, they're pleasing in my sight. Kaaya-aya sila. They have this act of holiness. Pero panglabas lang pala yon. Mag-ingat po tayo dito. Hindi ibig sabihin ikaw ay umiyak sa altar, ikaw ay nagtaas ng kamay, kaaya-aya na yon sa harapan ng Diyos. That's the beginning. But God is really looking inside our hearts. Is it full of greed? Is it full of selfishness? Kasi sabi rito, kasakiman at pagiging makasarili ang napupuno ang kanilang puso. Kaya pag binasa ninyo yung Matthew chapter 23, ang dami doon na mga pinuna, binigyang pansin ni Jesus tungkol sa kanila. And so this heart, hypocrisy, you are walking something you are not. Iba sa sinasabi mo, ang lakad mo. Kaya nga sabi ng Bible, mas mabigat ang hatol sa mga nangangaral, sa mga tagapagturo ng Biblia. Nakakalungkot isipin minsan yung mga taong nirespeto mo ng mangaral at sila ang unang lalaglag. Sila ang unang makakikitaan ng taliwas kanilang pinapangaral. Kaya maraming matitisod, maraming mga mapapaisip. Alin na doon ang totoo sa kanilang mga sinabi. Alam niyo, babala ito sa akin, babala ito sa inyo, babala sa ating lahat. Dahil walang perpekto sa atin. Pero sa lahat ng kinamumuhian ng Diyos ay yung pusong mapagpaimbabaw. Kaya igagalang mo rin yung taong kahit na siya ay sumablay. Hindi niya isisisi sa iba, ako po yun. Ako pong nagkasala. I'm taking responsibility. Patawarin ako ng Diyos, nagsisisi ako. Ganon sana lahat. Ganon ang hinahanap ng Diyos. Yung may pusong repentant. Yung pusong magbabalik loob sa Diyos. Hindi siya magpapanindigan yung kanyang ginawa. You know, na parang ililihis niya, i-justify pa. Kung nagnakaw, sabihin mo, nagnakaw po ako. Natukso po ako. Nakapagsabi po ako ng masama sa taong ito. Kasalanan ko po ito. Ganon ang hinahanap ng Diyos. Kaysa yung nagmamalaki na, hindi, mabait ako, banal ako. Yan po ang ating pakababantayan. Kaya sabi doon, guard your heart with all perseverance, with all diligence, na para kang may binabantayang preso, may binabantayang kulungan na may tatakas. You know? So that's number 2, a hypocritical heart. The first one is the disobedient heart of King Saul. And then the Pharisees' hypocritical heart. Number 3, eto na, mag-fasten kayo ng seatbelt ninyo. Ano eh? At pwede kayong mag-like dyan, wag na lang mag-tag. Number 3 ay ang betrayal ni Judas. Yuhu! Sineselebrate niyo ba ang mga Judas sa buhay ninyo? Yan ang tawag doon, mga betrayer. Mga taksil. Yan. Si Judas, binenta niya si Jesus sa halagang 30 pieces of silver, 30 pirasong pilak. Pinagkanulo niya si Jesus. Sinong nasisihan tumingin sa mga Judas? Wala. Mapapasabi ka, Judas ka. Di ba ganon? Kaya nga sa jeep, naalala ninyo, nang nasa Pilipinas pa tayo. Sabi doon, no? Ano daw yun? Yan, who does not pay? God knows, yan, sabi doon. God knows who does not pay. Ang spelling ng Judas, Judas talaga. Kasi, mga walang hiya.
Ang laki na ipinapangat ng ganitong klaseng puso ng tao. Again, sinasabi natin yung puso, Yung tao kahit anong kaganda, pag nanghudas na siya, pangit. Sabihin niyo, pangit mo. Tawa sila rito. Tingnan natin sa Matthew 26. Pag-aralan natin ito kasi ano ba ang ugat ng mga taong nang betray? Bakit ba sila nang tataksil? Bakit ba sila nang bebetray? O hindi na sila loyal? Sa Matthew chapter 26, verses 14 to 16, Judas' heart is driven by greed. Yung kanyang kasakiman. Tsaka yung lack of commitment niya to Jesus Himself. Hindi buo ang kanyang pakikipagkaisa kay Kristo. He is filled with betrayal and selfish desires. Kaya kung babalikan ninyo yung mga naging huda sa buhay ninyo, no? Ang ugat ng betrayal, selfish desires. Sabihin nyo nga, selfish ka. Selfish ka, girl. Kaya ka ng hudas. Inisip mo lang sarili mo. Kasi ikaw yung mag-e-enjoy, ikaw yung magbe-benefit. Kaya kahit na ilaglag niya yung mga friends niya dahil naibsan yung kanyang selfish desire, kaya siya naging taksil, kaya siya naging disloyal, kaduluduluhan, hudas. Ng hudas. Sarili lang nila iniisip nila. So can you imagine the emotional damage? Emotional damage it brings to a person, sa iyong kaibigan, sa iyong best friend, sa iyong magulang. May mga nanghuhudas din sa magulang. Lalo na pag nalulong na sila sa mga masasamang bisyo. Pati mga alahas ng nanay, ninanakaw. Hindi na sila loyal kahit sa sarili nilang pamilya. I've been in this ministry for many, many years. And I have counseled people. I have counseled, iba nga namatay na. Sabi niya, Hazel, yung anak ko, ninakaw yung kwintas ko, ninakaw yung hikaw ko, binenta, binili ng droga. O hindi ba? Masasabi ba ng magulang na hudas tong batang to? Well, nasabi niya, hudas talaga tong anak kong to eh. Why? Kasi selfish desires. Hindi sila nakakapag-isip ng tama. Namamanhid na yung utak, wala nang tinatawid na lahat ng masama. Nagsasara na ang mga isip. So the emotional damage it brings sa tao ng isang betrayer. Hindi mo masisi yung na-betray kung wala na siyang tiwala at respeto sa mga taong hudas, di ba? Kasi nagmarka sa kanya yon, yung emotional damage sa kanya. They're just plain dishonest and disloyal. Kaya kahit sa Bible, makikita mo, di ba ang sabi doon, si Demas, sabi niya si Demas, sabi ni Pablo, kasama natin, pero sa susunod, wag na natin sama yan, nilaglag tayo niyan. Hindi natin yan maaasahan. Hindi yan loyal sa atin. O idinatandaan niya. Nung maliliit tayo, may di ba tayo, may laro tayo, mga giling-giling, estatwa. Tapos pagka meron tayong mga kagalit, ay wag kang sumali, hindi yan makakapasok sa bilog. Hindi yan makakasali sa larong sungka, wala sa mga piko. Bakit? Ano yon? Ang hudas yon? Kahit pa paano. Hindi ka na namin bate. Ganyan. Sa malalaki, may ganyan din. Mga opisina. Sa mga magkakaibigan, magkabarkada. Nagpipiknik kayo. Bukas makalo, di na siya kasali. Di ka nakasama sa group chat. Mga group chat ninyo. Nalaglag na kayo. Kasi kahit sino-sino inaaway ninyo. You know what I'm saying? If you are part of a community, mahalin nyo yun. Kahit may katabaan ka, kahit medyo pilengko kang katawan mo, meron malapad ang ilong mo, ang ganda mo na pag nakikiisa ka. Pag ikaw ay tapat, pag ikaw ay madaling bitbitin, magaan, ang ganda. Pero yung taong kahit sexy siya, ganda niya, marami siyang pera, ang pangit, ayaw na siyang kasama sa grupo. Kaya nga, tinuturuan pa rin ang puso. Kababa ang loob, bigyan mo ng chance. Pero hindi mo rin masisi yung taong nahudas nung taong iyon. Hindi na siya magpapautang. Hindi na niya ipapahiram yung cellphone niya. Hindi na niya ipapahiram yung bag niya. Kasi itinakas. Sabi, uy friend, pahiram lang ha. Uy, sorry. Anong sorry? Bayaran mo. Hindi pwedeng sorry lang. Uy, sorry na mantsahan. Tanggalin mo yung mantsa.
Ganon. Ang totoong humihingi ng tawad, ibinabalik yung sa tama. Uy, sorry girl, nawala ko yung blouse na biniram ko sa'yo. O ngayon, nawala mo, anong gagawin mo? Bumili ka. Maliban na lang kung sabihin na, okay na yun, wag mo na isipin yun. Pero wag mong pagsamantalahan. Maraming ganyan, disloyal, dishonest. But betrayer is another thing. It's a very ugly attitude. Kasi mas natatandaan mo yung isang beses niyang binetray ka kaysa yung 10 taon niyang napakabait niya sa'yo. Di ba? Ano ba natatandaan? Di ba yung kataksilan? Alam niyo ba si Judas? He was once an apostle of Jesus. Kasama siya ni Jesus, magmagawa ng miracles. Na-witness niya lahat yon. Tumutulong siya doon sa doon si Judas, nag-multiply ang pagkain. Lahat ng mga ministry ni Jesus kasama siya until that day when he betrayed him. Saan siya nasilaw? At ano yung sinabi ni Judas? Tingnan ninyo sa John chapter 12 verse 4 to 6. Babasahin ko ito sa inyo. Mamamangha kayo, may gantong verse. This was what Judas said, the chief priest. Etong sabi niya, what are you willing to give me if I deliver him over to you? O anong ugat nun? Greed. Sabi niya, anong mabibigay mo sa akin pagka tinuro ko kung nasan si Jesus? Di ba pinagkanulo niya? So pagka laging ganito ang puso natin, ano naman ang mapapala ko rito, sir? Yan, willing ka na yan. Binabribe ka na yan. Ilalaglag mo kahit sino. Turo mo na, nasaan, ganyan. Eto, bibigyan ka ng bahay at lupa. Diba? Kaya maraming nasilaw sa salapi. Maraming naghuda sa bayan. Marami ng mga halal ng bayan, ninakaw ang kaban ng bayan. Why? What is in this for me? Ay, mag-e-eleksyon na naman, maging matatalino na tayo. Alam na natin. Manhid na tayo. Minsan iniisip ko pa, alam niyo ba, iniisip ko to kanina. Reklamo tayo ng reklamo minsan, di ba? Sa mga nagwalang hiya sa bansa natin, sa bayan natin. Pero ayaw niyo namang tumakbo kung kayo yung magaling. Ang hirap naman kasi din, di ba? Nasan ba kasi matatalino? Nasan ba kasi mababait at mga tapat? Ayaw namang tumakbo. Kaya ang ginawa yung reklamo na lang ng reklamo. Kaya yung mga intercessor, yung mga prayer warrior, panalangan natin ang bansa natin para mabawas-bawasan ng mga Judas. Sa mga kaibigan nyo rin. Wag naman parang matsyag kayo na matsyag. Ikaw ba may parang nag-ilaw-ilaw sa'yo? Parang maghuhudas ka sa akin. Hindi naman ganon. Ha? So pagka ikaw na betray once, isipin mo na lang, in your life may binetray ka din. Kahit na simpleng betrayal, meron kang tinanggi, meron kang inilaglag sa buhay mo. Hindi rin pagiging tapat yon. Kaya ano na lang, yung magbigayan, mag-alala yan. Huwag mong markahan yung tao na parang yun na ang dulo ng buhay niya. Wala na siyang bahagi sa buhay mo. Mag-iingat ka na lang next time. Bibigyan mo pa rin ng chance. Amen. Yan ang puso ng betrayer. Ang pangit. Sabihin nyo dyan, hashtag, ang pangit ng mga betrayer. Last is the hard heart. Matigas na puso kagaya ng unforgiving servant. Sa scripture, makikita natin, wina-warningan tayo again and again, do not harden your heart. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15, today if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Pag napakinggan mo ang tinig ng banal na spirito, wag mo daw tigasan ang iyong puso. Wag ka magmatigas. Ano ba tong hardened heart na ito? Hardness begins when a man is hurt. Tumitigas pag siya'y nasaktan or na-offend over something. And then his heart closes, nagsasara. May natisod siya, nasaktan siya. And if the offense is nurtured, pinakain mo yung offense mo, you fostered it, the heart grows bitter. Yan, kaya yung topic ni PB last week, huwag kang bitter. Kasi nagsara yung puso, nasaktan, na-offend, at yan na, it leads to disobedience and rebellion. Kaya ayaw na niya, rebelde na siya, and every time a man hardens himself, he digs himself deeper into a pit.
Tuwing titigasan niya ang kanyang puso, naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Bawat pagpapakita niya ng karebeldihan, isang hukay para sa kanyang pit o hukay na dun siya lalaglag. So you will observe in Scripture that every time someone hardened his heart, it never brought God's blessing, but a frown from His face. Hindi talaga ito makakapag-release ng pagpapala sa taong may katigasan ng puso. And it is impossible for God to bless a hardened heart because pride is inside. Pride is a major reason why people harden their hearts. So a hardened heart says in effect to the Spirit of grace, get away from me. Parang sinasabi niya, I would rather cherish my evil feelings. Aalagahan ko tong pagkatisod ko kasi masarap. Kino-comfort ko pa siya. I have the right to be offended. Karapatan kong matisod. Yan, mga sinasabi ng mga may matitigas na puso. May karapatan akong matisod. Tao lang ako. Oh, shit, sige, tao ka nga. Pero tanggihan mo yung pagkatisod. Huwag mong tigasan ang puso mo kasi ikaw ang talo. Hardness of heart is the reason why marriages fail. Sa mga mag-aasawa, pag nagpatigasan kayo, tiyak ko, hiwalay. Ayoko na sa kanya, ayoko na rin dyan. O edi, sige, pagtigasan. Wala nang gustong magpatawad. Kaya nga sabi doon, ang hiwalay, ang tunay na ugat is unforgiveness. Unforgiveness, pride, rebellion leads to hard heart. So, hardness of heart, yun yung inability na magpatawad and you just don't care anymore. Ayaw mo nang magmalasakit and a heart that has grown cold and indifferent. Pag sinabing cold, nang lamig ka na, di ba? Wala ka ng gana. Yung dating ningas mo nawala na. Pag sinabing you become indifferent, ibig sabihin nun, wala ka na talagang pakialam. Bahala siya kung mapupunta siya sa impyerno. Yan ang pagiging indifferent. Tumigas na ang puso mo. O kaya, di mapupunta na ako sa impyerno. Kayo na ang mababait. Yan, sign yan ng matigas na ang puso. O sige, kayo na lang ang mga anak ng Diyos. May mga ganyang mga ugali. Diba? Minsan di mo na nga alam kung paano sila dalhin. Alam niyo ba, yung mga pastor natin, di na din alam kung paano kayo papanalangin. Purihin ang Diyos sa grasya. Hindi po madali ang magpastor. Iba-ibang mga pag-uugaling makikita. Kaya minsan naalagaan yung puso namin, Hazel, kaya mo yan. Gumising ka. Dinadaan ko na lang minsan sa kanta. Kaya yung kumakanta ako sa bahay, nagkakaraoke ako, pupuri na lang ako sa Diyos. Nililibang ko sarili ko. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yan. Abangan niyo, marami pa akong kantang gagawin kasi dadaanin ko na imbis na i-type ko yung message ko, maghahanap ako ng kantang bagay. Ayan, di ba? So people with a great deal of pride harden their hearts the most. Kung sino yung may pinakamatigas na puso, yan ang pinakamayabang, pinakamapagmataas, pinakamaraming kilo ng fried chicken sa puso niya. So ngayong gabi, bago tayo matapos, do you have a disobedient heart? Ang pangit. Do you have a hypocritical heart? Ang pangit. Do you have a heart who is disloyal, who wants to betray? You don't want to really give your full commitment to Jesus? Ang pangit. Above all, do you have a hard heart? Tonight, you will not harden your heart, but surrender yourself to the Lord Jesus. So tingnan natin, as I end this, before I pray, I want to read ang paalala sa atin ni Apostle Paul. In just one chapter sa Colossians, makikita natin dito, lahat ng ikagaganda ng tao, lahat ng ikagaganda ng puso, itong i-meditate natin. Kasi sabi niya, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon na ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Saka tapos ito na namang sabihin natin, Lord, we fix our eyes in you. Sabi diyan, ituon sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Sabi niya, mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang inyong buhay ay nakatago na sa Diyos, kasama ni Kristo.
Mamayang gabi bago kayo matulog, basahin niyo Colossians chapter 3. Andyan lahat. Sabi niya, si Kristo na ang inyong buhay. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Lahat ng mga sinabi natin kanina, mga pagnanasang makamundo. Sabi niya sa verse 8, itakwil na ninyo ang lahat ng galit. May galit pa ba sa inyo ngayon nanonood? Itakwil na ninyo ang lahat ng puot, ang sabi niya. Itakwil na ang lahat ng sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, ang sabi niya sa verse 9. Sa verse 10 sabi niya, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Sa verse 12 sabi niya, kaya nga, dahil kayo'y hinirang na ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya, ano daw dapat gawin? Maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Yan, napakagandang katangian yan sa puso ng tao. Magpasensya kayo sa isa't isa, sabi sa verse 13. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, sabi niya, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Tinapos niya ang chapter niya, sabi niya, paghariin ninyo ang sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Gusto niya payapa tayo. A disturbed heart is a heart that has full of issues, unresolved issues. Kaya sabi niya, magpasalamat na lang kayong palagi. Pasalamat kayong lagi. At ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili, sabi niya, sa inyong puso. Hindi niya sinabi sa inyong isip. Hayaan niyong manatiling lubusan ang kanyang salita sa ating puso. Ito po ang pagpe-pray natin ngayong gabi. Ang puso ng tao ay sadyang liko, sadyang marumi. We all need a Savior. Kung hangal lang ang puso, edi ang ipinadala sana ng Diyos Ama ay educator para turuan na lang ang puso. Pero ang puso natin ay liko, marumi, kaya kailangan natin ng Savior, tagapagligtas. We all need to be saved from all the issues of our hearts. And the blood of Jesus paid a dear price for us to be redeemed from all these issues of life. Nais ng Diyos na tayo magmahalan, magpatawaran, maging matiisin, maging mapagmahal, mapagpakumbaba, mapagpasalamat. Amen. Close your eyes and pray this prayer. Lord, salamat sa buhay na binigay mo sa akin. I thank you for your mercies every day, for your grace every day. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, but the Lord Jesus has extended His love for us so that we will be saved. If you are here listening, kailangan mo ng tagapagligtas sa buhay mo. You want to acknowledge Jesus as your Lord and Savior. Pray the simple prayer. Sundan mo ang mga panalangin ito. Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko. Linisin mo ako. Patawarin mo ako. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Today, I declare you are the Lord of my life. I surrender this ugly heart to you. Cleanse me. Forgive me. I want to be a changed person. I want to have a transformed heart that pleases the Lord. That will bring beauty in your life. Iaayos ng Diyos ang buhay ninyo. Purihin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Kaya niyang baguhin ang lahat-lahat sa atin. Amen? Patuloy tayong manatili sa Diyos. Hayaan natin ang kanyang salita. Pagbulay-bulayan natin. Huwag kayong magsawang manood ng mga online. Huwag kayong magsawang magtag ng inyong mga kapitbahay, mga kaibigan ninyo, magulang ninyo. This is the only way they can hear the gospel. Amen. Praise the Lord. Magkita-kita tayo ulit. Napakaganda po ng ating series for the month of March. Abangan niyo po ang ating post kung di pa kayo nakafollow sa ating church page, Cornerstone Filipino Community Church Singapore. I-like niyo na po ito at yung pinanood niyo rin, i-like niyo para next week automatic magpa-flash sa inyong news feed ang atin pong live stream. And by the way, announcement lang po, ang Facebook ay 30 days na lang ang itatagal ng ating mga live stream.
Yung lahat ng naipalabas natin, after 30 days, mawawala na siya. Wala na kayong mababalikan. Hallelujah! Kaya kung hindi kayo on time manood, pasensyahan po tayo. Nagre-release po sila ng maraming mga files sa dami ng mga nagla-live. But we will be saving all our sermons. At meron tayong YouTube channel, yung Hazel Minyosa, doon po natin ilalagay lahat ng mga files natin ng sermon. So you can subscribe there and you can recall, refresh yourself kung kayo teacher. You can take down notes and share it sa inyong mga Bible studies. Amen! Magkita-kita tayo ulit next month. I love you! Mwah!